Umalis siya ng Dubai na may 3 malaking maleta at isang maliit na lata ng pangarap. Sa bawat hakbang sa bandara, ramdam ni Ana ang bigat ng paghihintay at ang liwanag ng pag-asa. 4 na taon ng walang tulog na gabi sa paggawa ng mga sampol, isang anak na umiiyak sa kabilang panig ng mundo, at isang bahay na biniling may pawis at pagtitipid. Ipinangako niya sa sarili na uuwi siya na hindi lang para sa Pasko, kundi para sorpresahin ang pamilya. Para muling buuin ang mga umuusbong na piraso ng buhay na iniwan niya sa Pilipinas. Ang araw na iyon ay maliwanag. Ang hangin sa labas ng airport ay may halong pawis at maanghang na amoy ng kalsada. Nakahiga ang mga maleta sa taxi. Hawak ni Ana ang lihim na dala-dala. Isang maliit na cake na hindi niya pinahamak sa airline, isang bagong set ng mga sketches para sa bagong koleksyon, at ang inaasam-asam na pagyakap sa anak na 4 na taong gulang na si Matthew. Hindi pa man siya nakakarating sa kanilang apartment, tumatawag na ang kanyang ina, puno ng batili at luha. Ipinapaalala ng bawat tunog ng telepono ang mga gabi niyang nagdidisenyo habang umiiyak sa telepono. Pinagpapalit ang hapunan sa 10 kliyente. Lahat ng iyon ay mukhang malabong alintana hanggang sa tumigil ang taxi sa harap ng gusaling nakatigil na parang grapang nalulugod. "Madam, nandun ba kayo sa unit ninyo?" Tanong ng taxi driver. Sa noo ni Ana, nangingilig ang isang kakaibang pakiramdam. "Opo," sagot niya bago bumaba at sinimulang akyatin ang hagdan na dati niyang ginatahak tuwing pauwi ng maikling bakasyon. Ang hallway ng gusali ay familiar. Amoy ng linya ng pintura, tunog ng mga bata na naglalaro sa labas, at ang isang matandang kapitbahay na laging may hawak na walis at isang makangiting mata. "Wag po anak, may kasal sa simbahan." Bungad ng kapitbahay nang makita ang itariketang litrato ng kasal na nakadikit sa pintuan ng elevator sa kabilang building. "Wala ka namang sinabi na babalik ka, anak." Hindi pa nag-aalala si Ana. Iniisip niya na piyesta lang o kasiyahan ng kapitbahayan. Naglakad siya papunta sa kanilang pinto, ang apartment na para sa kanya at kay James, na pinapangarap niyang lagusan ng kanilang kinabukasan. Ngunit nang humawak siya sa pinto, may kakaibang malamig na simuri ang sumalubong. Ang lock ay pinalitan. May nota na nakadikit, "Occupied." Hindi nagtagal, may nagtanong sa likod niya. Mga kamilyong na boses ng mga tumatawag sa telepono. Pag-click ng camera. Paglingon niya, ang nakikita niya ang hindi inaasahan. Ang simbahan sa dulo ng kalye, St. George's, ay naglalabasan sa liwanag ng araw. Maliwanag ang tunog ng kampana, at sa layo makikita ang dahandang pag-uwi ng mga bisita. Lumabas siya sa taxi, at kahit malayo pa, narinig niya ang isang tinig na kumakanta, isang awit ng pag-ibig at ang halakhak ng mga taong nagdiriwang. Nagmadali siya, dala ang hawak niyang bag, at sa bawat hakbang nanlalagkit ang kanyang dibdib. Nang pumasok siya sa simbahan, huli na. Nakatayo sa harap ng altar ang isang babaeng may gown na puti. Ang kanyang mala-kristal na gown ay kumikislap sa liwanag, at katabi nito ang kanyang asawa, si James, nakangiti at may hawak ng kamay ng babae. Tumigil ang mundo ni Ana. Ang lamparan ng simbahan ay parang sumalakpak. Ang tunog ng kampana ay nag-eko ng isang malakas na kalabog sa loob ng kanyang dibdib. Isang larawan na hindi niya inakala ang inihahain sa kanya ng buhay sa sandaling iyon. Ang lalaki na kanyang pinagsikapan at minahal ay nakatayo bilang iba ang magiging kasama. Hindi kailanman inakala ni Ana na hindi lang ang sorpresa na para sa pamilya ang babalik sa kanya. Ang sorpresa ay pinalitan ng isang sigaw. "James!" Sumigaw siya. Ang salitang iyon ay nagharana ng tensyon. Mga bisita ang naingayan, mga kamera ng telepono ang tumaas, at sandaling hindi niya alam kung saan siya ihuhulog ng mundo. Tila ba lahat napakatahimik sa loob, ang mga mata ay nakatuon sa kanya, at ang liwanag mula sa mga phone ay parang nagbubunyag ng isang eksena sa pelikula, eksena kung saan siya ang bida at biktima sa parehong oras.
Si James ay lumingon. Sa mga sandaling iyon, nakita niya ang pagkabigla, kagalitan at ilang swagger ng isang taong hindi na nakakahaba ng pag-iingat. Ana, anong ginagawa mo rito? Maingay niyang bulong. Hindi sapat ang pipiliing salita para maipaliwanag ang eksena. Anong sinasabi ng priest? Tanong ni Ana. Ang boses niya ay tumigas sa tinong at may halong pag-iyak. Hindi pa niya sinasabing ano ang ibubunyag na katotohanan, hindi pa niya alam, ngunit alam niya ang sakit ng pagpapahamak sa harap ng mga taong hindi niya kilala. May ilang humiyaw, "Wag!" May nag-record ng video, may nag-iisip kung ano ang dapat gawin, at habang nag-aalangan ang simbahan sa kanyang paligid, si Ana ay nagmadali patungo sa altar, tila ba hiniini ang isang paliwanag mula sa isang taong bigo niyang kilalaning bilang asawa. Nilapitan niya si James, hinawak ang braso ng lalaki, lumamig, parang kahoy. "You promised!" Puro sigaw niya. "Hindi mo ako sinabihan na may ginagawa kayo." Sa gitna ng kalituhan, may isang lalaki na tahimik na lumapit, si Luigi, isang kaibigan mula pagkabata na ngayon ay kumalat sa mga mata ni Ana tulad ng isang lumang larawan na biglang nabuhay. Hindi siya pumasok sa gitna ng eksena. Hinarap niya si Ana at binilisan ng paglapit. "Ana, baka..." bulong niya. Gunit hindi niya natapos dahil ang pag-iyak ni Ana ay sumabog at ang katawan niya ay hindi nakayanan ang bigat ng emosyon. Humiga siya sa sahig. Yun ang huling matimyas na alaala niya mula sa simbahan. Mga mata, mga ilaw ng telepono, ang isang menor de edad na matandang tagapangasiwa na hinuhugot ang telepono at tinatawag ang ambulansya. Nagising si Ana sa puting kisame ng emergency room. Ang amoy ng antiseptic at ang pagkagulo sa paligid ay malaking kontradiksyon sa mga malamlam na larawan ng nangangaway na simbahan. "Paano nangyari?" Ang tanong na pumitik sa ulo ni Ana. Hindi para lang malaman kung bakit siya nagkasakit, kundi kung bakit ang lahat ng katotohanan ay nagiging komplikado sa puntong iyon. Sa isang bahagi ng silid, naroon si Gwen. Nakaupo sa isang silya, basang-basa ang mga mata at may hawak na tasa ng tubig. Siya ang kaibigan na nasa pila ng mga unang nagpaparamdam. Ilang minuto pagkatapos mong umiyak, sinabi ni James na legal na nga raw ang kasal. Mahinang sabi ni Gwen nang lumapit si Ana at hahaluplusin ng noo nito. Pero hindi yun ang problema lang. May mga dokumento. May nagpapakita na pinirmahan sila ng isang sobrang maliwanag na munting paring hindi rin namin kilala. Ang mga salita ni Gwen ay parang mga piraso ng isang puzzle, hindi pa naglalatag ng buong larawan, ngunit bumubuo ng anino ng isang malalim na katotohanan. Habang unti-unting bumabalik ang pinakaunang mga karanasan sa isip ni Ana, ang mga gabi sa Dubai na nagsusumigaw sa kanyang isipan, nag-uumpawan ang tanong, paano nagawa ni James na magtago ng ganoong kasinungalingan? Ano ang ginawa niyang napag-iiwanan sa kanya? At higit sa lahat, nasaan si Matthew? Tumigil si Ana sandali at naalala ang huling tawag kay Matthew. "Mama, sana uwi ka na," sabi ng maliit na boses. Ginising niyang muli ang pangarap sa puso. Hindi siya maaaring matigil dito. Gumising siya ng mas matalas. "Si Matthew?" Mabilis ang pagtanong niya. May kunting katahimikan bago sumagot si Gwen. "Kasama ng lola niya ngayon. Sinama siya ng daddy ni James. Sabi niya, aalagaan muna kasi magulo rito. Hindi natin siya maaabot agad dahil may restrikto ang security. Pero hindi kanya pinabayaan. Hindi sapat iyon para magpatahimik kay Ana. Ang isipan niya ay nag-iikot. Bakit siya nilalayo sa anak? At ano ang katibayan na hindi siya inaalis lang ng pagkakataon? "Ana, may mga CCTV tayo. May nakita si Tito Gio sa labas ng simbahan. May nag-record sa parking. May kuha rin sa priest na nagsabing I do, na parang hindi talaga siya isang pari," bulong ni Gwen, at hinila ang isang maliit na USB stick mula sa loob ng bag niya at inilagay sa kamay ni Ana. Ang metal na bagay ay maliit, malimig, pero ang laman nito ay maaaring maging pintuan sa mga sagot. May mga sandali na nawawala ang oras. Habang dahan-dahang binuksan ni Ana ang mata at tinanaw ang maliit na USB, naalala niya ang mga gabi na nagbubuo ng mga pattern sa kurtina ng kanyang kwarto sa Dubai. Ang pag-upo sa harap ng makina ng pananahi, ang ilaw na sumisiklab sa loob ng atelier habang sinusuri niya ang mga kabagay ng tela,
Ang tawag ng mga kliyente na naghihintay ng sample, hindi iyon ang tipikal na OFW na nagtatrabaho ng pisikal na trabaho sa ibang bansa. Siya ay isang fashion designer na nagsumikap, nag-ipon at nanindigan sa kanyang kakayahan. Lahat ng iyon ay para sa anak at ngayon parang tinangay ni James ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa isang montahe na dahan-dahang ipininta sa isip ni Ana, bumalik ang mga alaala. Ang unang kliyente na nagbayad ng buong halaga. Ang tawag mula sa isang butik sa Dubai na nag-offer ng maliit na kontrata. Ang grupo ng mga kababaihan sa dormitory na pinagkakaguluhan ng kanyang mga sketches. Sa bawat memory, mas lalim ang kanyang pagnanais na hindi magpapatalo. Ngunit hindi raw sapat ang alaala, kailangan ng mga katibayan. Paano natin tatanggapin ito? Tanong ni Ana sa sarili. At alam niyang hindi sapat ang emosyon, kailangan ng plano. Dito pumapasok si Gwen, na tulad ng isang bata sa palengke. Mabilis, maaasahan, hindi madaling matitinag. Kukuha na ako ng abogado, sabi ni Gwen ng may determinasyon. Hindi pwedeng ganito lang, tatawagan ko si Attorney Santillan. Kilala ko siya, alam niya ang mga kaso ng tulad nito. Ang pangalan ay tumunog sa hangin, Attorney Santillan. Isang pangalan na nagdadala ng suhestyon ng lehitimong aksyon. Pero hindi pa ito garantiya ng hustisya. Ito ay simula ng prosesong kailangan pagdaanan. Sa labas ng ospital, may naghintay din, si Lugi. Hindi niya pinilit magpasok. Siya ay tumigil sa labas. Nag-iisip kung paano sasamahan si Ana sa isang sandali na hindi niya alam kung paano hahati. Nang lumabas siya para makita kung nasa mabuti si Matthew, dumalaw ang katahimikan at inalam ang mga detalye. Hindi ako aalis, sabi ni Lugi ng 2 beses. Hindi dahil sa pagmamayabang, kundi dahil parang may lehitimong obligasyon sa loob ng kanyang dibdib. Naging espesyal siya sa buhay ni Ana mula pa noong sila ay maliit. Nagbabahagi ng mga pangarap sa ilalim ng puno ng mangga at ngayon ay nangangalaga sa kanya sa oras ng pangangailangan. Hindi nagtagal, dumating sa ospital si Tito Gio, lumang kamag-anak na may mga kamay na gumawa ng gawa at isang ulo na puno ng kwento. Nakita ko na, bungad niya nang hindi pinipigilan ng kabalisahan. Alam ko kung kanino galing ang priest, may sumama sa kanya, si Rosa. Lumabas sa palengke na may koneksyon siya sa pamilya ni Christine. Ito ay hindi simpleng pag-ibig na nawala, may lumang galit dito. Ang mga salita ni Tito Gio ay isang maliit na bomba. May ugnayan pala si Christine sa pamilya nila. Isang lehitimong sumusulap mula sa mga lumang sugat. Sa susunod na araw, nagsimula ang pagpupulong na puno ng lista. Kukuha ng abogado, kukunin ng CCTV, hihingi ng mga dokumento, tatawagan ng mga kasama sa simbahan at pipilitin na alamin kung sino ang peking pari na nagbigay ng kasal. Mula sa ospital, umakyat sila sa lumang van ni Gwen at nagtungo sa parking ng simbahan. Isang maliit na paglalakbay na puno ng mga tanong at kakulangan sa sagot. Ang security guard sa simbahan ay isang lalaking mukhang may edad at may nakatagong pighati sa mata. May dala akong CCTV clips, sabi ni Ana na tila kinakalma niya ang sarili niya habang humaharap sa lalaki. Kailangan namin ng kopya, itong USB. Nagkunot ang mata ng guard nang inilahad ni Ana ang USB. May ilang sandali na hindi nagsasalita ang guard. Mukhang nag-iisip ng posibleng consequences. Ngunit nang makita ang kanilang determinasyon, unti-unting bumgay ang kanyang dibdib sa loob. Pumasok ang USB sa lumang laptop ng simbahan. Ang screen ay nagpakita ng mga imahe, mga silweta ng mga tao, mga ilaw ng kotse, isang manlilimos na naglalakad. May kuha sa parking lot. Ang isang lalaking tila binibiro ang priest, may hawak na maliit na wallet. May mas malinaw na shot. Ang priest na naglalakad papasok may dalang isang maliit na icon at may nangumiti habang nilalakad ang aisle. Ngunit sa huling bahagi ng clip, isa na sa pinakamahalaga, may kuha ng isang dobleng signing, isang papel na nilagdanan ngunit hindi ang kanyang pirma. May isang larawan ng isang investment agreement na may blankong pirma sa ilalim na may marka ng tinta na hindi katumbas ng kanyang kamay. Ang puso ni Ana ay kumabog nang makita iyon. Ito ang unang konkretong bagay na pinapakita sa kanya na may sinimulan, may dokumentong ginamit upang ihipnotismo ang kanyang ari-arian.
Hindi lamang iyon. Sa isa pang clip, makikita si James na nag-uusap malapit sa isang babaeng pamilyar ang mukha, si Christine. May pagtatali sa kanila, may mga murmur, at may isang maliit na bagay na nagpapahiwatig ng isang usapan na hindi niya pinayagan. Doon nagsimulang bumuo ng outline ng kaso. Hindi ito basta pagtataksil sa damdamin, may kriminal na aspeto, paggamit ng peking dokumento upang kunin ang mga pag-aari. Hindi patiyak, ngunit sapat para mag-umpisa ng proseso. Ito ang simula. Ang sabi ni Gwen sa malambot na boses, hindi pa natin alam lahat, ngunit may senyales. Kailangan ng abogado at kailangan tayo ng testigo. At doon pumapasok ang tawag sa pangalan ni Attorney Santillan. Hindi nagtagal, nakaupo sila sa isang maliit na opisina kung saan ang dingding ay mga diplomas at mga larawan ng nakaraang kaso. Si Attorney Santillan ay isang lalaki na hindi nagpapakita ng sobra-sobrang emosyon. May mga matang kumikilala ng kalyo ng batas. Pinakinggan niya ang kwento ni Ana ng buong bigat, hindi humihinto sa pag-iyak, ngunit ipinakita ang katatagan. Naiintindihan ko, sabi niya. May mga elemento ng estafa at falsification of documents. May posibilidad na ma-file ang kaso, ngunit kailangan natin ng solidong ebidensya. Ang CCTV, ang mga papel na nilagdanan, at mga testigo, lalo na ang priest o sino mang nagpatunay ng kasal. Pinili niyang manatili sa pagiging maingat, hindi nagbigay ng sobrang pag-asa, ngunit naglatag ng direksyon. Sa loob ng mga sunod na araw, pinatatag nila ang kanilang maliit na hukbo, si Gwen bilang co-conspirator sa pagkuha ng ebidensya, si Tito Gio na gumagawa ng lokal na investigasyon, at si Luigi na nag-aalaga kay Matthew at tumutulong sa mga praktikal na bagay. Si Ana na mismo ay hindi tumigil, bumalik sa atelier, itakda ang mga bagong sketch at inorganisa ang mga sample. Hindi niya pinabayaan ang trabaho, bagkos ginamit itong sandata sa pakikipaglaban. Ang pag-aayos ng tela at pagpilit sa mga sinulid ay naging paraan niya para ilabas ang galit at takot. May mga gabi na hindi siya nakakatulog, iniisip kung kailan siya bibitaw. Sa isang sulat na isinulat niya sa sarili, ngunit hindi sinabing ibibigay sa iba, nasulat niya, "Hindi ko kailangan na ibalik ang lahat. Kailangan ko lang ang hustisya para kay Matthew. Kung mawawala man ang iba, hindi mawawala ang kanyang karapatan." Ang maikling pahayag na iyon ay nagbigay ng ilaw sa mga madidilim na sandali. Isang gabi, habang nagtatrabaho sa kanyang sewing machine, tumunog ang telepono. "Nakakuha ako ng testimony mula sa parking attendant," sabi ni Tito Gio sa kabilang linya. May nakita siya, ang peking pari. May dalang mga papeles at may kinuha pang mga signature sa labas ng gobyerno. Ayon sa kanya, may isang broker na nagbigay ng pera. Si Rosa ang nagpakita at sinabing siya ang kakilala ng babae. Ang kabiguan sa boses niya ay nakahalo ng galak. May lumilitaw na pattern ng koordinasyon. Ngunit hindi lahat ay malinaw. Si Christine, sa pananaw ni Ana, ay hindi simpleng kontrabida. May mga niting nagmumula sa kanyang litrato na nagpapakita ng kahinaan. Mga mata na parang may hinanakit at galit mula sa isang lumang sugat. Si Rosa naman ay isang babae na tila may halong ambisyon at panlinlang. Ang mga pangalan ay nagsasama-sama tulad ng lusyang tela na hinihila ng hangin. Dito nag-umpisa ang isang serye ng maliliit na tagpo. Pagpunta sila sa registry office upang humingi ng kopya ng marriage certificate. Paghanap ng mga sinumpang affidavit mula sa mga testigo ng simbahan. Pag-verify ng mga dokumento sa notarization office. Hindi lahat ay agad available. May mga opisyal na nagsasabing kailangan pa ng proseso. May ilang nag-aalangan dahil baka ito ay isang family dispute lamang. Kailangan natin ng clear chain of custody sa mga dokumento, paliwanag ni Attorney Santillan sa isang pagpupulong. Hindi niya ginamit ang masyadong komplikadong salita. Pinili niyang gawing simpleng maunawaan. Kailangan ipakita natin na peke ang pirma at may anumang fraud. Ang bawat hakbang ay nagpapahaba ng araw at nagpapabigat sa dibdib ni Ana. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay may maliit na ilaw. Si Matthew,
Isang bata na kahit hindi siya lubos nakakaunawa sa gulo ng kanyang buhay, ay nananatiling matamis. Sa isang gabi na napuno ng pag-aalala, nakaupo si Ana sa tabi ng kama ng anak. Hinahalupos ang buhok nito habang natutulog at nagbulong. "Mama's here, hindi kita iiwan." At sa lihim na sulok ng kanyang puso ay nagsimulang umusbong ang isang bagong uri ng lakas, hindi lamang dahil sa paghihinggit, kundi dahil sa responsibilidad. Sa isang partikular na araw ng pag-iimbestigahan, natagpuan ni Tito Gio ang isang lumang litrato sa isang lumang album, isang larawan na nagpapakita ng isang batang babae na may mukha ni Christine at may kasama na isang babae na mukhang mahina at pagod. "Ito ang nanay niya," sabi ni Tito Gio nang may tono ng pangungusap. Si Rosa, siya ang lumaki kay Christine. Hindi ito simpleng detalye. Ito ay isang susi na pwedeng magbukas ng mga lumang sugat. Napagtanto ni Ana na hindi lang siya ang sinaktan. May mga pangalan at kwentong kumikilos sa likod ng esena na iyon. Minsan sa gabi, habang pinapakinggan ng tunog ng makina ng pananahi at ang patak ng ulan sa labas, naglakad si Ana sa balkonya at huminga ng malalim. Isang bagong plano ang nagbubuo. Hindi lang pagpapanumbalik ng kanyang ari-arian ang kailangan niya. Kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili bilang isang taong hindi madaling talunin. "Hindi ako magpapatalo," bungad niya sa sarili. "Magsisimula ulit ako. Hindi dahil gusto kong maghirap, kundi dahil dapat iligtas ko si Matthew." Ang kanilang maliit na hukbo ay unti-unting lumalawak. May ilan na nagpamalas ng takot, mga kapitbahay na ayaw makialam para hindi madamay sa gulo. May ilan naman na tumutulong ng tahimik. Isang tindera ng gulay na nagsabing nakita si James na umaalis na may daladalang maleta na parang may daladalang hawak na papeles. Isang guro mula sa paaralan ni Matthew na nag-olok ng oras para mag-alaga habang abala si Ana. Ang mga ito ay maliit na himagsikan laban sa katahimikan na pinalilit bumalot sa kanya. Isang gabi, bago matapos ang serye ng mga paghahanda, nagkaroon sila ng isang pag-uusap ni Attorney Santillan na nagpataas ng timbang ng lahat. "Ma'am Ana, kailangan nating maging handa sa moral at emosyonal na aspeto," sabi ng abogado habang tinitignan ang mga photos at clips sa screen. "Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa dokumento. Ito ay laban sa reputasyon, sa pagpapahalaga sa sarili at sa kinabukasan ng isang bata. Huwag mong kalimutan, kapag pumasok ka sa sala ng korte, hindi lang ebidensya ang dala mo ang iyong kwento." Sa isang sandaling iyon, naisip ni Ana ang mga oras na pinagtrabahuan niya ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang anak, hindi lamang bilang isang asset, kundi bilang isang pagkakailanlan. Habang patuloy ang pagbuo ng ebidensya, may isang video na inihanda ni Gwen at Tito Gio. Isang koleksyon ng footage mula sa parking lot, isang recording ng tagapangasiwa na nagpatunay na ang priest ay hindi nakarehistrado bilang misyonaryong pari sa lokal na simbahan, at isang maliit na segmento ng mga text messages na nagpapakita ng coordination pagitan ni James at ng isang hindi kilalang numero na maagang nagpadala ng instructions. Hindi ito kumpletong kaso, ngulit nagbigay ito ng sapat na dahilan upang magpatuloy. Si Ana ay nanonood sa isang maliit na mesa kapag ito ay ipinapakita sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-iiwan ng mamamatay na bakas. Hindi iyon kasalanan, kundi isang matinding desisyon. At saka, halos pagsapit ng dapit hapon ng isang araw, nakita ni Ana ang isang esena sa video na nagbagsak ng huling piraso ng kanyang puso. Si James sa loob ng opisina ng munisipyo na parang may hawak na mga papeles at nagpapahiwatig ng isang transaksyon. Sa loob ng video, may lumilitaw na notaryo na lumalapit sa kamera at may hawak na selyo. Marahil, ito ang pagve-verify ng pagmamay-ari. Sa loob ng lalim ng kanyang dibdib, inililipat ni Ana ang lahat ng galit, takot at pag-asa sa isang sulong galaw, ang pagtawag sa kanyang abogado. Hindi natapos ang laban na iyon sa tawag. Sa dulo ng araw, habang nakaupo sa labas ng kanyang maliit na atelier,
Nakita ni Ana si Matthew na tumatakbo papunta sa kanya. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata at sa tingin niya, may bagong liwanag na tumatanaw sa kanila. Hindi pa tapos ang lahat. May mga hukbo na kailangang ipunin, may mga dokumento na kailangang i-verify, at may mga personal na sugat na kailangang gamutin. Ngunit sa puso ni Ana, ang desisyon ay hindi na maitataboy. Itatawid niya ang unos para sa anak. Doon nagtatapos ang unang yugto ng paglalakbay, ang pagbubukas ng mga mata, ang pagkatigting ng mga sugat, at ang pagbuo ng hukbo na haharap sa mga nagkasala. Hindi pa naliligid ang lahat ng sagot, may mga tanong pa, pero isang bagay ang malinaw, hindi siya babalik na blanko. Hawak niya ang USB, hawak niya ang mga larawan, at hawak niya ang isang maliit na papel na may pangalan ng abogado. Ang susunod na hakbang ay malinaw at naglalaman ng panganib, ang pagdudulog sa korte. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Matthew at ilatag ang unang piraso ng kanyang kaso. Tumayo si Ana, isinilid ang kanyang bag at naglakad patungo sa van. Sa loob ng kotse, nakatingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod at sa pulat-puting ilaw ng isang sirena sa malayo. Hindi ito ang katapusan, ito ang simula. Ang van ay umuusok pa rin nang bumaba sila sa gilid ng kalsada. Ang ilaw ng lungsod ay tila kumikintad, ngunit hindi iyon ang uri ng liwanag na kailangan ni Ana ngayon. Kailangan niya ng kalinawan, mga sagot na hindi materyal lang, kundi mga patunay na magpapatunay kung sino ang nagmamay-ari ng katotohanan at kung sino ang nagtatangkang agawin ng buhay nila ni Matthew. Habang papasok sila sa maliit na opisina ng abogado, naramdaman ni Ana ang kakaibang katahimikan bago ang unos, mga papel na magpapabagsak at mga pangalan na kailangang tawagin. Kung gusto ninyo ng mas maraming kwento, i-like at mag-subscribe na. Ang opisina ni Attorney Santillan ay may hangin na nagmumula sa mga libro at diploma. May katigasan sa boses ng lalaki na parang sinasabing, hindi ito biro. Kinuha niya ang USB, pinanood ang ilang bahagi ng footage at inilatag ang isang plano na simple ngunit matibay. Mga hakbang na papasok sa sistema. Pagfa-file ng complaint sa pulisya at sa munisipyo para sa pagkilala ng peking dokumento. Pagkuha ng notarial records, paghingi ng certificate of marriage copy at pag-order ng handwriting analysis sa isang kilalang forensic examiner sa lungsod. Ang importante, Ma'am Ana, sabi ni Attorney Santillan nang hindi nagmamadaling magbigay ng pangako, hindi tayo magpapadala sa emosyon. Kukunin natin ang ebidensya at ipapakita natin ito ng maayos sa korte. Kailangan ng chain of custody, testigo at expert opinion. Ipagpapaliwanag ko sa inyong bawat hakbang. May pag-asa sa tinig niya, ngunit may timbang din ng realidad. Ang hustisya ay proseso, hindi esena sa pelikula. Lumipas ang mga araw na puno ng papeles at pagtakbo. May mga tanghalian na napalitan ng pagpipirma ng affidavits, may mga gabi na ang lampara sa sewing machine ang kinalalagyan ng mga lumang larawan at pag-ibig na dati ay maingay. Si Gwen ang tumatawag sa mga taong maaaring maging testigo, mga kausap sa simbahan, ang parking attendant na may hawak ng mukha na bakas ng takot, at ang tagapangasiwa ng hall na nag-record. Si Tito Gio ang nagpunta sa mga lugar na hindi madaling puntahan, mga barangay hall, lumang tindahan at mga kapitbahay sa kung saan maaaring may isyong lumitaw tungkol sa pagkakakilanlan ni Christine at ni Rosa. Isang umaga, may lumabas na bagong detalye na hindi inaasahan. Ang marriage certificate na inirehistro sa munisipyo ay may emendation, mga pag-aalinlangan sa pagkakaselyo at ang notaryo na nagsabing nagpirma ay nakarecord sa daybook niya. Umabot sa punto na ang munisipyo mismo ay nag-request ng authenticity check sa notarial registry dahil may markang hindi tugma sa selyo at sa timestamp. Ito ay maliit na tagumpay. Hindi pa panalo ang laban, ngunit may butas na pwedeng gawing daan para magpatuloy. Habang umiikot ang mundo nila sa mga opisina, hindi nawawala ang pag-aalaga para kay Matthew. Si Luigi ang naging sandigan sa praktikal,
Sumasama sa school run, naglalaro ng superhero kasama ang bata, at nagiging tahimik na kasama sa gabi kapag umiiyak si Ana. May kabigatan ng titig ni Luigi. Hindi ito nagmamadaling magmakaawa. Tahimik siyang naglilingkod na parang sinusuklian lahat ng mga lumang pangako nilang naging bata pa. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Ana ang ibang uri ng presensya na hindi nagpapalakas ng pag-ibig para sa kung ano ang nawala, kung hindi nagpapakita ng posibilidad para sa bago. Pumasok ang forensic analyst sa kanilang kwento. Isang babae na may maingat na paghahawak ng kamay sa papel, naglagay ng protective gloves at sinabing, "Kukunin namin ang original at kopya. Titignan namin ang inks at ang pattern ng pirma. Kung fake ang pirma, may makikitang mismatch sa pressures at strokes. Hindi iyon madaling pakinggan. Panganib iyon sa pag-asa, ngunit mahalaga." Lumabas ang ulat na may substantial nga na indikasyon ng forging. Hindi tugma ang angle ng mga strokes at may mga inconsistency sa ink layering. Para kay Ana, iyon ang una niyang paa na nakalapag sa lupa. May ebidensya. Kasabay ng pag-usad ng kaso, naging masigla rin ang atelier ni Ana. Ginawang arena ng pag-asa ang maliit na espasyo at ang mga tela na dati siyang pinaghirapan ay ngayon ginagamit sa bagay ng pagsasabuhay. Ginawa niyang may maliit na pop-up sale para makalikom ng dagdag na pondo para sa lawyer's fees. Ang mga kliyente mula sa Dubai ay nagustuhan ng kanyang mga sketches at nagpadala ng orders, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil nakita nila ang tibay sa likod ng kanyang mga mata. Ang bawat maliit na manibela at tiklop ng tela ay naging tugon sa katotohanan. Hindi palalabasin ng isang panlinlang ang kanyang kakayahan. Isang buwan ang lumipas mula nang mangyari ang simbahan. Nag-file sila ng official complaint, estafa, falsification of documents, at unlawfully taking possession of property. May pag-aalanganin pa rin. Ang tanggapan ng pulis ay puno ng tawag at may ilang opisyal na nagtataka kung gaano kalaki ang ebidensya. Ngunit nang mapakita nila ang video mula sa parking lot, ang testimonya ng parking attendant, ang report ng forensic at ang notarial irregularities, nagkaroon ng mas seryosong paggalaw. May inilabas na warrant of arrest para kay James at may mga inquiry na isinagawa sa lalong madaling panahon. Hindi pa ito ang katapusan. Ito ay ang bahagi ng boss, ang legal machinery na kailangan pang magtrabaho. Ang press ay nagsimulang dumikit-dikit sa paligid. May miyembro ng lokal na media na nagtanong ng mahinam, "Anong susunod, Ma'am Ana?" Ang sagot niya ay simple at tahimik. "Huwag nating hayaan ang kwento ng anak namin ay maging show. Gagawin namin itong maayos." Hindi niya gustong gawing drama ang karanasan ni Matthew. Pinili niyang panatilihing nakatuon sa katotohanan at sa proteksyon ng bata. Ngunit may mga larawan na lumabas sa social media, mga kuha sa simbahan, mga snippets ng video, at ang internet ay naging arena ng opinyon. May mga taong nagtatanggol at may mga nagtatakwil, at sa gitna nito, ang puso ni Ana ay minamarkahan ng pagod at pag-aalala. Nagkaroon ng unang preliminary hearing. Pumasok sila sa sala ng korte na may bit-bit na mga folders, mga dokumento na naglalaman ng affidavit, mga printed screenshots ng texts, at isang maliit na USB na may electronic evidence. Nakaupo ang grupo ng depensa na may ibang tono, mga abogado ni James na tila nagmamadaling paikliin ng lahat. Sa labas ng kamera at microphone, ang mga desisyon ay ginagawa ng mabagal. Ang mga hukom ay hindi basta pinapadalhan ng emosyon, hinahanap nila ang katibayan. Doon nagsimulang lumabas ang isa pang twist. Ang isang testigo, ang peking priest, ay hindi basta mawawalang halaga. Pinawalang bisa ng depensa ang kanyang pagkakakilanlan sa simula. Nagulat sila nang lumabas na may pangalan na konektado sa isang maliit na denomination at may record ng pag-attend sa isang ibang lugar. Nang tawagin siya sa sala, si Father Roland o ang pangalan na ginamit niya ay may nais sabihin. Sa harap ng korte, nang maraming mata ang nakatuon, umamin ng lalaki na hindi siya lisensyadong pari at na siya ay naengganyo para mag-perform ng ceremony kapalit ng kabayaran at ilang claim na papeles na ipapasa niya. Ibinasaw ang mukha ni James, si Christine ay nanlaki ang mata. Ito ay isa sa mga sandaling ng kanyang sikmura ay sumigaw ng hindi napipigil na paggalaw. Habang nagpapatuloy ang hearing, dinala ng prosecution ang forensic analyst. Ipinakita niya ang mga pattern at ipinaliwanag ng simple. Ang pirma ay nagpapakita ng variant pressures,
Sa samples ng pirma ng Ma'am Ana, makikita ang pagkakapareo sa ilang bahagi. Ngunit sa dokumentong ginamit para sa transfer, ang strokes ay iba. Nagkaroon ng layering ng ink na hindi akma sa petsa. Hindi niya ginamit ang jargon. Pinili niyang gawing maliwanag para sa korte. Pagkatapos, may isang parking attendant ang tumayo at nagbigay ng deposition. Nakita ang pag-uusap ni na James at ni Rosa malapit sa munisipyo. Nakita ang maliit na briefcase na hinihigpitan at narinig ang pangungusap na tila lumalabas na ayos na to. Maliit na detalye pero sa salaysay na iyon, nagsimulang mag-ipon ang puzzle. Sa panig ng depensa, sinubukan nilang i-frame ang lahat bilang isang misunderstanding na si Christine ay nagpakasal kay James ng buong puso, na walang sinasadyang panlilinlang. Ngunit may mga dokumentong nagsalaysay ng iba. May affidavit mula sa isang notaryo na lumutang na nagsasabing may ginawang rush signing. May text exchange na nagpapakita ng coordination at may mga transactions ng pera mula sa account na kabilang sa pamilya ni na Rosa. Ang korte ay tila isang deli. Pinipilas nito ang katotohanan sa mga hiwa ng testimony. Habang umiikot ang proseso, lumitaw ang isang bagong layer sa istorya. Ang koneksyon ni Christine sa ama ni Ana, isang ugnayang lumang sugat na naglalaman ng galit at pagnanasa para sa pagkilala. Tito Gio na may utak na puno ng lumang memorya ang nagdala ng lumang sulat at isang larawan sa korte. Ipinakita niya ang litrato ng isang babaeng na itala noon nakasama si Rosa at may isang pangalan na nakaukit sa alap-ap ng alaala. Isang relasyon noong nakalipas na panahon sa ama ni Ana. Habang sinasalaysay ni Tito Gio ang lumang kwento, ang mukha ni Christine ay nag-iba. May halong pagkabigla at isang malalim na pighati. Hindi niya idinepensa ang kanyang sarili sa salaysay. May instant na nagising na bagong konteksto. Sa labas ng korte, nang matapos ang araw na puno ng papeles at testimonya, naglakad si Ana sa gilid ng building, huminga ng malalim at tumingin sa kanyang anak na nakahawak sa kamay ni Luigi. Hindi ito tungkol sa galit na gusto kong ipalaot. Bulbul niya sa sarili. Ito ay tungkol sa kinabukasan ni Matthew. Ang salita ay hindi galak. Ito ay determinasyon. Sa katahimikan, nagdesisyon siyang huwag gawing sentro ng buhay ang paghihigante, kundi gawing sidlan ang hustisya para sa pagkamit ng bagong buhay. Dumating ang araw ng grand launching ng bagong koleksyon ni Ana, isang kaganapan na dapat sana'y pinamahayaan ng saya at pag-asa. Katunayan, ginamit niya ang launching bilang deklarasyon, hindi siya mawawala, at ang kanyang tatak ay hindi basta kukupas dahil sa panlilinlang. Nagtulungan ng buong grupo, mga kaibigan, mga dating kliyente at ilang small boutiques mula sa Dubai upang gawing totoo ang event. Ang venue ay nababagay, malambot na ilaw, hangin na may bahagyang halimuyak ng bagong tela, at ang mga modelo na naglalakad na parang nagtatampisaw sa bawat disenyong gawa ng mga kamay ni Ana. Bago magsimula, inabot ni Attorney Santillan kay Ana ang isang maliit na sobre. May papunta, sabi niya, may magiging surpresa, but prepare yourself. Hindi naglaon, lumabas na may planong papel. Ang prosecution ay nagkasa ng koordinasyon sa mga authorities at mayroong temporary restraining order laban sa pagpasok ni James sa property na pag-aari ni Ana. Hindi perpekto ito, hindi patuluyang pag-aresto, ngunit may lakas na hatid, legal protection. Sa gitna ng runway, habang ang ilaw ay nagfo-focus at ang musika ay sumusunod sa ritmo ng tela, may isang balahibo ng tensyon. Maya-maya may isang grupo na sumulpot sa pinto, mga papeles na may hawak ang ilang tao at may kasamong mga pulis.
Si James ay nagtiyaga at sumubok na pumasok. Sinusubukan niyang ipasok ang kanyang pangangatwiran at ang kanyang mga taong nagtatanggol sa kanya. Mulit nang magsalita ang pulis, "Sir, may restraining order. Hindi kayo pinapayagang pumasok." Nagbago ang tono. May mga bisita na nagulat. May murmurs. Si Christine, nakasama ni James, ay naglakad patalikod at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng confusion. Hindi niya akalain iyan ang magiging degenerate ng kanyang panaginip. Hindi niyo may iwasang maramdaman ng tensyon nang lumabas ang progenitor, isang maliit na tauhan na nag-ulat ng mga irregularities. Sa puntong iyon, nang may isang testigo na lumapit at nagpatunay sa kanyang pagkakakita sa isang maliit na usapan ni na James at Rosa, ang pulis ay nagbigay ng utos, pag-aresto. Hindi ito nangyari dahil sa galit ng publiko. Nangyari ito dahil may mga dokumentong suportado at may mga witness na nagsabi ng katotohanan. Si James ay dinala palayo, hindi dramatikong nababalutan ng mga sigaw, kundi mahinam na nakalingkod ang mga pulis at inifile ang arrest. Ang isena ng pag-aresto ay hindi perpekto at hindi sinadyang masyadong sensasyonal. Ito'y mahinam, may kalakasan ng legalidad. Si Ana ay nanood mula sa backstage, may halong relief at pagod. May mga bisita na nagpalakpakan, hindi para sa digmaan, kundi para sa katarungan. Sa loob ng maliit na kwarto sa likod ng venue, napahinto ang isang mahabang paghinga ni Ana. Ito ang unang pagkakataong nanginig ang kading katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat na unti-unting nawawala. Ang kasunod na mga araw ay puno ng mas mahabang hearing, may cross-examination, may mga memorya, at may mga abogado ng depensa na nagtatangkang paliitin ang bigat ng ebidensya. Ngulit may isang detalye na paulit-ulit na naging krusyal, ang USB na naglalaman ng footage ng parking lot at ang testimony ng Peking priest, batayan para sa kinasasangkutan ng estafa at falsification. Ang forensic analysis ng handwriting na isinagawa sa isang publikong expert ay naging mas mahigpit at mas detalyado at inilahad nila ang mga chart na nagpapakita ng inconsistency ng signatures. Sa isang hearing, tumayo si Christine upang magsalaysay ng sarili niyang kwento. Hindi niya itinanggiya ang pagkakaroon ng ugnayan sa ama ni Ana, sa halip, nagsalita siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Hindi ako pinilit. May mga nagsabi sa akin ng mga bagay na nagpadala ng galit sa puso ko, mga lumang sugat. Ngulit nung nalaman ko na may kasama akong bata, inisip ko na ito ang paraan para makakuha ng seguridad. Ang kanyang pag-amin ay hindi nito nilinis ang kanyang gawa. Sino mang nakikinig ay nakaramdam ng isang complex na halo ng galit at simpatya. Ang korte ay hindi forum ng moralizing. Ito'y tagpi-tagping paghahanap ng katotohanan. Ang pahiwatig ni Christine ng kanyang pagkabigo ay nagpakita na may malalim na sugat na ginamit para sa panloloko. May taong gumamit sa kanya at pinaghubad ang kanyang kalayaan. Sa isang susunod na sesyon, si Rosa ay tumayo upang umamin sa isang bahagi ng kanyang pagkakasangkot. Ang kanyang boses ay pinalamig ng pagod. Akala ko noon na ito ay solusyon, sinabi niya. Hindi ko sinasadya na madamay ang bata. Nais ko lamang magbigay ng buhay na hindi ko naranasan. Ang korte ay tila napuno ng bigat nang marinig ang kanyang paliwanag. Hindi pa ito paghingi ng patawad na kumpleto, ngunit ito'y pagbubukas ng pinto para sa katotohanan. Napakalungkot. Ang isang bulsa ng galit sa nakaraan ay nagdudulot ng kinasasangkutan ng panloloko. Pagkatapos ng mga testimonya at cross-examination, dumating ang araw ng desisyon ng korte sa mga interim motions na ibalik ang mga title sa pangalan ni Ana noong may sapat na ebidensya at nagsimulang isaalang-alang ang custody arrangement para kay Matthew. Ang korte ay naglabas ng temporary custody order na pinapanatili kay Ana ang pangunahing pag-aaruga ng bata habang pinapatuloy ang kaso. Ito ay hindi pa permanenteng resolusyon, hindi pa natin masasabi na tapos na ang lahat. Ngunit ito'y konkretong hakbang para sa proteksyon ng bata. Lumipas ang mga buwan na puno ng hearings at emotional na sandali.
Sa mga pagitan ng mga sesyon, nagsikap si Ana na palakasin ang kanyang negosyo. Naglinsad siya ng maliit na pop-up shop sa mall at gumawa ng charity sewing workshop para sa mga ina na gustong matuto ng pagkakayari. Ang mga ito ay hindi lamang negosyo, ito ay paraan niya para maibalik ang tiwala sa sarili at mapakita na ang trauma ay pwedeng gawing tunog ng pag-asa. Ang kanyang koleksyon ay nakatanggap din ng press coverage, mga editorials na nagsasabing ang kanyang gawa ay may malalim na kwento. Unti-unti ang kanyang brand ay lumalago, hindi lamang sa kita, kundi sa reputasyon. Sa huling bahagi ng kaso, nang maipresenta ng prosecution ang lahat ng ebidensya, video, forensic report, testimonies ng witnesses, bank transactions, ang depensa ay nanatili sa posisyon na ito ay isang family dispute at hindi krimen. Ngunit para kay Ana at sa kanyang hukbo, hindi ito simpleng issue ng puso. Ito ay pag-aagaw ng pagkakakilanlan at ari-arian gamit ang panlilinlang. Ang araw ng verdict ay isang mabigat na araw. Maraming tao ang naghihintay at may kasama pang pagod sa mukha ni Ana. Habang naglalakad siya papasok sa korte, naramdaman niya ang presensya ng mga taong nag-alala. Mga kaibigan, ang kanyang abogado, si Luigi na nagtingin lamang at ngumiti na parang nagsasabing, "Nandito ako." Hindi niya kailangan ng sobrang salita. Ang mga maliliit na kilos ay sapat. Ang judge ay naglahad ng hatol na, ayon sa dokumento, may substansya ang kaso na estafa at falsification bilang inihain. May ilang na-convict na parties at may mga nullification orders sa mga dokumentong ginamit para sa transfer ng mga ari-arinan. Ang hatol ay nagbigay ng restitution. Mga titulo ay ibinabalik kay Ana at ang korte ay nagbigay ng order na ibalik ang ilang assets. May mga legal consequences na ipinatupad laban sa mga napatunayang sangkot, hindi bilang sabayang paiwawalang bisa, kundi bilang bahagi ng proseso ng accountability. Mahalagang tandaan, ang salaysay na ito ay ayon sa naratibo. Ang hatol ay resulta ng isang proseso na puno ng ebidensya at testimonya. Para kay Ana, ito ay tanda ng matinding kahulugan, hindi perpektong panalo, ngunit malinaw na isang pag-asa. Pagkatapos ng hatol, dumating ang sandali ng pag-aayos. May mga formalities pa. Pagpe-prepare ng paperwork para sa retransfer ng mga titles at pagko-coordinate sa mga ahensya para siguraduhin ang legal na bisa ng restitution. Ang attorney Santillan ang naging sentro ng komunikasyon, humaharap sa mga opisyal at sinisiguro ang chain of custody sa lahat ng dokumento. Ang pagbalik ng apartment at bahay sa pangalan ni Ana ay simbolo ng panibagong simula. Hindi lamang material na pag-aari, kundi pagkakamit ng dignidad. Ang custody case naman ay nagdala ng mas malalim na emosyon. Sa isang nakapaloob na sesyon, itinuro na Attorney Santillan ang kahalagahan ng emotional stability ng bata. Nagpatawag sila ng child psychologist na nagbigay ng opinyon. Para kay Matthew, ang consistent caregiving at ang pagkakaroon ng isang nurturant na environment ay mahalaga. Ang korte ay nagbigay ng primary custody kay Ana na may visitation rights para kay James na subject to supervision at sa kondisyon na may counseling. Ang desisyon ay ginawa sa batayan ng interes ng bata, hindi sa balikat ng galit ni Ana. Pagkalipas ng ilang buwan, napag-isipan ni Ana na bumisita sa kulungan. Hindi ito eksena ng paghihiganti. Ito ay panibagong hakbang ng pagsasara ng isang kabanata. Pumasok siya sa guest room ng correctional facility, dala ang isang maliit na bulaklak. Si James ay nakaupo sa maliit na silid. Ang kanyang mukha ay may kawalan ng kulay. Kasama niya si Christine sa kabilang mesa, tahimik at tila napuno ng pagsisisi. Ang saloobin ni Ana ay hindi agad-agad naglaho ang mga sugat, ngunit may bagong kapangyarihan na nagbukas. Ang pagbibigay ng salita na maaaring makabuti para sa anak. "Tayo na ba ang nagwakas?" Tanong ni Ana nang hindi siya abrasive, ngunit hindi ring mahinaw. Si James ay tumingin, umagos ang mga salita.
Nagsimula ito dahil sa kahinaan ko, araw ng kanyang pagsisisi. Hindi ko naisip ang magiging epekto sa inyo. Nagkamali ako sa paraang hindi ko na kayang balikan. Ang mga salita ay may bigat, ngulit hindi iyon simpleng pabaon ng sugat na nawala. Christine rin ay umamin. Napahamak ako sa galit ko. Dahil sa kakulangan ng pag-asa, gumagawa ako ng mali. Hindi ko rin naisip ang bata. Ang kanilang pag-uusapan ay hindi maiksi. Ito ay malalim at puno ng katotohanan. Para kay Ana, ang sandaling iyon ay hindi kahapon lamang, parang binago nito ang kurso ng isa pang buhay. Nagpa siya siyang pumayag na makausap si Christine ng mas pribado. Sa isang maikling pag-uusapan, naglabas si Christine ng nais na magpaliwanag kung paano siya napadaya, kung paano siya ginamit, at kung paanong nag-iba ang kanyang hangarin nang malaman na may bata. Kung maaari, ma'am, napatingin si Christine. Gusto kong humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat iyon, ngunit kung may paraan na maibalik ang tiwala, hindi para sa sarili ko, pero para sa bata. Naramdaman ni Ana ang komplikadong halo. May pighati, ngunit may naisinding kumapit sa bagay na nagbigay inspirasyon, ang pag-asikaso sa bata. Hindi naging madali ang pag-forgive, hindi rin ito simpleng pagsabog ng puso na nag-aalis ng sugat, ngunit si Ana, na may matibay na prinsipyo, napagtanto na ang pag-forgive ay hindi pagbubura, ito ay pagnanais na hindi magpatuloy sa pagdurusa dahil sa galit. Hindi ko malilimutan ang nangyari, ngunit pipigilan ko ang sarili na maging babaeng patuloy na nagsisigaw at umiiyak. Para kay Matthew, kailangan kong mag-move on. Ang pagtatapat na iyon, tahimik at totoo, ang naging simula ng isang uri ng kapayapaan. Paglabas nila ng correctional facility, unti-unting nabuo ang bagong araw. Ang apartment ay muling napuno ng mga laruan ni Matthew at ng mga sketches ni Ana na nakapaskil sa dingding. Ang kanyang kumpanya ay lumalago, gumawa ng second collection na may temang resilience na naging bestseller sa ilang boutiques. Si Luigi ay nasa gilid, lagi ring nandyan, hindi nagmamadali, nakikinig at nagbibigay ng maliliit na suporta na may respeto. May mga sandali na naglalakad silang tatlo sa pahingahan ng parke, hindi nang may romantic fanfare, kundi may tahimik na pag-unawa. Si Matthew ay nagustuhan ang bagong halo ng kanilang buhay. May awa ng ina na hindi maaaring tawaging agad, ngunit may kaibigan na handang tumulong sa paglalaro. Noong gabing naghiwalay sila, nagpa siya si Ana na magsulat ng liham. Hindi ito para sa korte. Ito ay para sa sarili niya. Para sa akin at para kay Matthew, nasulat niya. Hindi ko kailangan ng panalo para puro pag-ibig. Kailangan ko ng katatagan. Inilagay niya ang sulat sa isang maliit na kahon na may mga lumang ticket ng bus at isang sample ng fabric. Mga bagay na may kasamang alaala na hindi siya susuko. Sa huling bahagi ng kwento, nagkaroon ng maliit na seremonya sa kanilang bahay. Hindi engrande, kundi isang simpleng salo-salo para sa mga taong naging instrumento ng kanyang pagbangon. Sina Gwen, Tito Gio, Luigi, Attorney Santillan, ilang kapitbahay at ilang maliliit na kliyente. May cake na simpleng gawa ng kapitbahay, may tawanan at may mga anekdota ng mga panahong malungkot at mga sandaling puno ng lakas. Sa isang sandali, tumayo si Ana at humarap sa mga kilalang mukha. Naramdaman niya ang mga mata ni Gwen, ang init ng pagsuporta ni Tito Gio at ang tahimik na pagtingin ni Luigi. Hindi ako perpekto, ani niya. Nagkamali ang iba at nagkamali rin ako sa pagtitiwala. Ngunit natutunan ko na hindi dapat ibalik ang buhay ko sa sino mang nagwala nito. Para kay Matthew, ipaglalaban ko ang kinabukasan. At sa inyo, maraming salamat. Ang mga bisita ay nagpalakpakan ng may malalim na pag-unawa. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa pag-ibig na nakabalot loob ng mga salita. Nagkaroon ng pila ng mga tao na nagyakap sa kanya, mga kapitbahay na dati tahimik, ngayon ay nag-aalok ng mainit na pagkain at tulong. Ang pag-aayos ng kanyang buhay ay hindi instant, may mga bills na dapat bayaran at may mga araw na kailangan pa rin niyang magtrabaho ng maaga at umuwing pagod.
ngunit sa bawat maliit na hakbang, may bagong lakas na sumisibol. May isang gabi, ilang buwan matapos ang verdict, naglakad si Ana at Luigi sa tabing dagat. Hindi sila nagmadaling sabihin ng mga tamis ng pag-ibig, ang kanilang relasyon ay unti-unting nagbubuo. Tinapik ni Luigi ang kamay ni Ana at sabay nilang tiningnan ng dagat. Hindi ko kailangan ng bagay na magmamadali, malumanay niyang sabi. Ang mahalaga, nandito ako at handa akong tumulong. Naggingiti siya at si Ana ay tumingin ng malalim. Sa sandaling iyon, hindi niya hinahanap ang pagbalik ng kahapon. Hinahanap niya ang pagbuo ng bukas. Ang pagbabalik ni Ana sa Pilipinas nagsimula bilang sorpresa, isang pag-uwi na may inaasam-asam na yakap. Nagwakas ito sa isang sigaw sa simbahan at sa isang dulo ng panloloko. Ngunit ang buong paglalakbay ay hindi lang tungkol sa pagkawasak. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dignidad, sa pag-aareglo ng affirmations para kay Matthew, at sa pagtatayo ng bagong kwento na marapat sa kanila. May mga sugat na hindi na mawawala, ngunit may mga aral na nagpapatibay, na ang katotohanan, kapag sinuri at ipinaglaban ng maayos, ay may kapangyarihang magbigay ng hustisya, at ang pagpapatawad, kapag handang ibigay ng may hangganan, ay naglilinis ng puso. Sa huling gabi bago siya muling bumiyahe para mag-take orders mula sa isang butik sa abroad, umupo si Ana sa balkonahe at huminga ng malalim. Si Matthew ay natutulog sa tabi, at ang ilaw sa kalye ay nagmumukhang mga trail ng pag-asa. Tumayo si Luigi sa likod at niyakap ang balikat niya ng tahimik. Hindi kailangan ng maraming salita. Sa puso ni Ana, may pag-asa. Hindi dahil lahat ay perpekto, kundi dahil pinili niyang magpatuloy at pinili niyang hilahin ang anak sa isang bagong bukas. Maraming salamat sa inyong suporta. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na kwento.